Sa isang liblib na baryo, nagsimula ang sunod-sunod na nawawala. Walang makapagpaliwanag, walang bakas kung saan sila napunta. Ang dating mapayapang komunidad, ngayon ay nalilibang sa takot at pangamba. Nagsimula ang lahat sa isang binatilyo. Huling nakita siya sa may bukirin, nag-iipon ng panggatong. Nang dumating ang dilim, ang kanyang mga magulang ay nag-aalalang naghintay. Ang natagpuan na lang, ang kanyang tsinelas at bag na nakakalat sa lupa. Hindi nagtagal, isa namang dalaga ang nawala. Pauwi siya galing palengke nang biglang naputol ang kanyang mga yapak sa kalsada. Ang kakaiba, may mga bakas sa lupa na hindi maintindihan, hindi tao, hindi hayop. Para bang may kung anong nilalang ang humila sa kanya patungo sa kadiliman. Ang ikatlong nawawala ay lalong nagpataas ng kaba ng mga tao. Isang matandang lalaki, sanay maglakad pa uwi kahit gabi na. Kinaumagahan, ang kanyang sombrero lamang ang nakita sa tabi ng malaking puno. May mga nagsabing may narinig silang iyak ng pusa at mga bulungan bago siya nawala. Kumalat ang mga kwento. May nagsasabing engkanto raw ang nambibiktima. Ang iba'y nakakita raw ng kapre sa malaking puno malapit sa kalsada. May mga nagsasabi na may diwatang nag-aanyong tao para iligaw ang mga tao. Gabi-gabi, tumatahol ang mga aso sa dilim. Biglang lumalamig ang hangin kahit tag-init. May mga batang nagsasabing may tumatawag sa kanilang pangalan kahit wala namang tao. At ang mga nawawala, wala ni isa ang muling lumitaw. Hanggang sa huling pagkakataon, may nakakitang aninong babae sa gitna ng daan. Nakaputing mahaba ang damit, nakangiti. Nang may lalaking lumapit para tingnan, biglang nagdilim ang paligid. At mula noon, isa na naman siyang nawala. Sa ating mga kwentong bayan, naninirahan pa rin ang mga nilalang na hindi natin nakikita. At kapag hindi tayo marunong gumalang, baka ikaw na ang susunod na mawawala. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-follow para sa mas marami pang kwentong katulad nito. Maraming salamat sa pakikinig.